Sunod, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na. Si Bato at si Bongo. Ayan, Treaty of the Functioning of the European Union. Sabi ni Ma'am Marian Kate. TFU. Ayan, ang tawag pala dyan. Eto na, mga kababayan. Dito tayo kay Bato at kay Bongo. Mga kababayan, si Bato at si Bongo, pinangalanan na rin. Pinangalanan na rin, mga kababayan, ng, ayan ito pa, ayan, si Bato. Ayan, mga kababayan, si Bato, si Digong. Ayan, To the left of the photo, Ronald Bato de la Rosa, Ronald, his nickname, and to Mr. Duterte's immediate right, Ronald Bato de la Rosa. Ayan na, kita nyo, mga kababayan, binigkas na po ang pangalan ni Bato at ni Bongo na susunod. Kasi ang picture na to, mga kababayan, ang patunay na ito ay miyembro ng death squad. Miyembro ng death squad. Ayan si Bato. Yung senador dyan nakaupo, yan, mahilira sa akin. Death squad rin yan. Sinabi ni Digong yan, putang ina nyo. Joke din yan? Naka-take out siya nun. Nasa sa Quadcom yun, di ba? Bago si Digong gumanon, umupo doon, di ba? Naka-take out siya, nanumpa siya doon. I am Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng sasabihin ko, versus the Republic of the Philippines. Yung mga kaupo dyan, death squad rin yan. Yung senador si Bato, death squad rin yan. Potang ina. Ayan na. Diyos ko. Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo, Delikado talaga, mga kababayan. Pinangalanan na ng ICC si Bongo at si Bato na susunod kay Digong. Ronald Bato de la Rosa. Christopher Bongo. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators. Of course, hindi naman niya nagawa ni Duterte na mag-commit ng crimes na mag-isa. So, let's discuss about the co-perpetrators. Ayan na, mga kababayan. Bato de la Rosa, Christopher Bongo. Of course, Mr. Duterte do not commit crimes alone. Kita niyo, Ronald Bato de la Rosa. Christopher Bongo. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Diba? Of course, Mr. Duterte do not commit the crimes alone. Kita nyo yan? Putang ina talaga. Wala na, patay si Bongo at si Bato. Si Bato. Si Bongo. Si Bongo, si Bato. Kawawa si tatay. Sinakay si Roplano. Nandiyan na sa kapaa. Ito. Sabi ni Ma'am Marian Kate, Kent, bakit sinabi ni Senator Lacson na hindi sila papayag na damputin sila Bongo at Bato? Ganito po, mga kababayan, meron po kasi tayong batas sa Pilipinas na bawal po talaga damputin ang mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na pag nasa sesyon. Kapag nasa sesyon. Ngayon, mga kababayan, paano kung inaresto si Bongo, si Bato wala sa sesyon? At saka, paano masasabing nasa sesyon, ilang araw na si Bato hindi pumapasok? Buwan na, 3 buwan na, hindi pumapasok. At saka, mga kababayan, yung batas na yan na inadapt ni Lacson ay nasa rules po yan na kung sakali man, katulad kay Kibuloy, extradition request. Ganito. Bago kasi makahingi ang Amerika ng ma-extradite si Kibuloy or kunin nila si Kibuloy, doon nila ikulong sa Amerika. Bago payagan ng Pilipinas, pag-uusapan muna ng korte yan. Kung lahat ng nasa korte or hukom pumayag na si Kibuloy ay doon ikulong sa Amerika, walang magawa si Kibuloy. Ganyan din si Bongo at si Bato. Pero, mga kababayan, yung batas na yan ay para lang sa bansa. Ang ICC po ay hindi bansa.
International court po siya. So, walang extradition request, walang batas-batas. Kasi bakit? Hindi po siya bansa. Siya po ay korte. Kung ano yung korte sa Philippines, ganun din ang korte ng ICC. So, hindi naman bansa ang ICC, kaya walang paghihiringan, walang pag-uusapan. Diretso po silang isurrender sa ICC. Direct po yun, mga kababayan. Actually, pinaliwanag po yan, mga kababayan, ni Attorney De Leon. Ito po. Pakita ko sa inyo, mga kababayan, ha. Ito. Ang ICC ay hindi bansa. Ito ha, mga kababayan. Ano ba ang ICC? Pero ang pangalawang aspeto, members of the ICC, ma'am. Ito po mga kababayan. Ito, Attorney De Leon. In-explain ni Attorney De Leon. Ayaw ni Rodrigo Duterte umattend sa kanyang confirmation of charges hearings mula February 23 hanggang 27. This confirms the glaring hypocrisy of a man who merong reklamo. ayaw ni Rodrigo Duterte umattend. Ito mga kababayan, ito. Ang ICC, Sara Duterte, ICC, Malayang Republika ng China, ito ha. Medyo marami kasi ito mga kababayan yung vlog niya. In-explain niya ni Attorney De Leon na ang ICC po ay hindi po siya bansa na para mag-request pa ang ICC at hindi pwedeng isuko o surrender si Bato, si Bongo. Kasi po ang ICC ay hindi bansa, so automatically po yan, mga kababayan, ay diretso po silang arestuhin at ikulong. No? Hindi po tayo dadaan sa mga hearing-hearing, mga trial-trial, dito litisin. Walang ganon, mga kababayan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi bansa ang ICC. Ayaw ni Rodrigo Duterte. Ayon sa ulat, itinakda na ng ICC ang resumption ng confirmation of charges hearing ngayong February 23, 2022. Ibubulgar sa inyo. They are saying that In what was a unanimous decision, hindi pinayagan ng ICC ang pansamantalang paglaya ni former President Rodrigo Duterte. Ano ba? Extradition ba ang tawag kung sakaling hulihin si Bato de la Rosa pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Ayan. Simple lamang, hindi. Ang 2025 rules on extradition ay ginawa para sa mga bansa na may extradition treaty sa Pilipinas. Pero teka, ang ICC ay hindi bansa. Ayan. Isa itong international tribunal, hindi foreign state. So by definition and as stated in the rules, hindi siya covered ng extradition rules. Under such rules, kailangan rin na may requesting state at extradition treaty. Wala tayong extradition treaty sa ICC, kaya hindi pwedeng gamiting basehan ang rules on extradition para sa kanilang warrant. Ang tamang basehan ay Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ayon dito, pwedeng mag-surrender ang Pilipinas sa isang international tribunal tulad ng ICC kahit walang extradition treaty. Surrender ang tawag dito, hindi extradition. Sabi mismo ng ICC at ng ating Alam nyo na. Abogado na yung nag-explain, baka kukontrahin pa ng DDS yan. So, ibig sabihin, walang magagawa. Walang magagawa si Senator Ping Lacson, si Risa Hontiveros, kasi sinabi nila hindi nila papayagan na surrenderin, aarestuhin si Bato, si Bongo. Kasi nga, meron naman tayong batas sa Philippines. Pero mga kababayan, according nga kay Attorney Dino De Leon, ulitin ko ito ang sabi niya. Extradition ba ang tawag kung sakaling hulihin si Bato de la Rosa pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Simple lamang, hindi. Ang 2025 rules on extradition ay ginawa para sa mga bansa na may extradition treaty sa Pilipinas. Pero teka, ang ICC ay hindi bansa. Isa itong international tribunal, hindi foreign state. So by definition and as stated in the rules, hindi siya covered ng extradition rules. Under such rules, kailangan rin na may requesting state at extradition treaty. Wala tayong extradition treaty sa ICC, kaya hindi pwedeng gamiting basehan ang rules on extradition para sa kanilang warrant. Ang tamang basehan ay Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ayon dito, pwedeng mag-surrender ang Pilipinas sa isang international tribunal tulad ng ICC kahit walang extradition treaty. Surrender ang tawag dito,
hindi extradition. Sabi mismo ng ICC at ng Oh. ating Korte Suprema sa Cayetano versus Pangilinan, may bisa pa rin ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng ginawa bago ang March 2019, kabilang ang war on drugs. Besides, the Philippines is duty-bound to respect international law as a responsible member of the community of nations. Kung tatanggi ang gobyerno, hindi lang ito sisirain ang kredibilidad natin in calling for respect of international law in the case of the West Philippine Sea. Patitibayin pa nito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng ICC. We are truly unwilling and unable to even try those accused of committing crimes against humanity. At yan ang Kita nyo mga kababayan, kung tumanggi ang gobyerno ni PBBM, may possibility na pagdating sa West Philippine Sea, hindi tayo tutulungan. Kasi bakit? Sila may kailangan, hindi tayo binaliwala natin at tinanggihan natin. Katulad din sa Interpol. Kung tatanggihan ni PBBM ang Interpol na arestuhin si Bato at si Bongo at iilan pang mga personalidad na co-perpetrator ni Digong, kapag tayo ang hihingi ng tulong sa Interpol, hindi rin nila tayo tutulungan. Kasi bakit? Nung sila ang may kailangan, hindi natin tinutulungan. Oh. So papayag ba ang Pilipinas sa ganyan? Give and take. Hindi ba? Ganon yun mga kababayan. Kaya delikado po si Bato at si Bongo. Kasi bakit? Pinangalanan na po sila, mga kababayan. Ito po ang sinabi ng mismong ICC prosecutor na nag-imbestiga kay Bato at kay Bongo. Ito po ang binigkas. Pakinggan nyo po. including during the mayoral period, in our pre-confirmation brief, Your Honors. And you'll find that at paragraphs 8 to 23. I'll talk about just a few of them now, just to introduce them. First, if we go to the slide, thank you. Ronald Bato de la Rosa, who was the chief of the Davao City Police Office, Patay. DCPO, from 2012 to 2013. Next. Vicente Danao, No, si another Danao. police chief in Davao during the period. Si Danao. Next. Christopher Bongo, Ayan who na. was Mr. Duterte's aide, special assistant, and important advisor from 1998 to 2016 Patay. for the Davao period, and then continued later in the presidency. Mm. Mr. Dante Giodon, regional director of the National Bureau of Investigation. So, ibig sabihin, And finally, Italiano Aguirre, ayan, si Vitaliano who was a lawyer Aguirre. for Mr. Duterte and for some of the DDS Patay members. kayo dyan. Oh. So, ibig sabihin mga kababayan, alam na natin ang sunod. Warrant na. Oh. Pagka alam nyo ito bigyan ko kayo ng advance balita. Hindi pa 'to binabalita sa TV. Ang nakarating sa akin, chismis lang. Chismis. Pag sinabing chismis, may possibility totoo, may possibility hindi totoo. Ang pagkakaalam ko at nakarating sa akin, pagkatapos daw ng confirmation of charges ni Digong, sunod-sunod na daw ang warrant of arrest. Sunod-sunod na daw ang warrant of arrest. Tinapos lang daw ang confirmation of charges ni Digong at kung mapatunayan na si Digong ay makonvict or makulong ng 30 years sa The Hague, doon na daw isunod yung mga kapwa perpetrators or kapwa akusado, kapwa kriminal. Kasi mga kababayan, mahirap kasi ipaaresto si Bato, si Bongo, si Aguirre, si Danao, si Albayalde at iba pa kung hindi pa napatunayan si Digong na guilty at hindi pa na-convict si Digong. Once na ma-convict ang pinuno, patay lahat ang mga galamay. 'Di ba? Subukan mong pumatay ng puno kung hindi mo tagain ang ilalim, kung hindi mo unahin sa ugat. Tapyasan mo ng balat yan paikot, patay ang puno. Damay ugat. 'Di ba? Ganon 'yun mga kababayan, kaya magaling talaga si Trillanes. Bakit? Inuna yung tatay. Diba? Inuna yung tatay. At ito pa mga kababayan ang nakakatakot dyan. Baka pagdating ni Bato doon sa ICC, sabihin niya, inutusan lang naman ako ni Sara nung mayor siya kasi chief of police ako. Si Sara po ang nag-utos sa akin. Patay. Sama-sama sila lahat doon sa loob. Patay. Dawit si Sara nito. Mga kababayan, nararamdaman ko talaga na merong laglagan na mangyayari dito.
May nararamdaman akong laglagan na, na mangyayari. Si Garma nga ayaw sumali na makulong, ayun, nag-witness. 'Di ba? May laglagan na mangyari dito, mga kababayan. May laglagan na mangyari. Una, ang nasa isip ko, ang mag-traitor kay Sara, si Bato. Kasi bakit, mga kababayan, kung naalala ninyo, pumunta sila Digong sa Hong Kong, hindi sumama si Bato. Kasi bakit? Alam niya kasi na may warrant ng paparating. Si Bato pa ba walang intel? Walang intelligence? Walang radar? Alam ni Bato yan, PNP chief siya, senador pa. Putang ina ba naman, PNP chief ka? Ikaw yung pinaka-pangulo lahat ng pulis, buong Pilipinas. Tapos naging senador ka, pangatlo ka sa pinakamakapangyarihan. President, vice president, senador ang pangatlo. Imposibleng wala kang radar? Wala kang investigador? Wala kang koneksyon? Mga kababayan, isa lang ang sasabihin ni Bato dyan at ni Bongo. Ayaw kong makulong. Nautusan lang kami. Sumunod lang kami sa trabaho namin bilang mga trabahante. Pero pagdating sa ganyang krimen, wala kaming alam. Laglag. 'Di ba? Sabi nga ni Bato, ba't ako magpapa-aresto? Hindi ko na makikita yung tatlo kong apo. Mr. Trillanes, ngal ka na ngak dyan, kahit sumama ka pa magpusa sa akin. Bring it on, Mr. Trillanes, make my day. Potang ina, na make my day nga. Patay kay lahat doon. Mag-reunion kayo doon. Sasabihin nyo doon, ang tatay mong karton, sumunod si Bato, sumunod si Bongo, sumunod si Aguirre at si Albayalde. Ang tatay mong karton, ilagay sa garapon. Patang ina, mga kababayan. Ay nako, make my day. Yan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, delikado po, no? Si Bongo at Bato. Pinangalanan na sila, mga kababayan. Magre-reunion talaga yan. Oo, Diyos ko po. 'Di ba? Katulad nito, mga kababayan. Ano yan, Ken? Ito, buwelta ni Dilima. Nako, si Dilima, mga kababayan, nagbunyi. Nagbunyi si Dilima, mga kababayan. Naiyak. Anong naiyak? Naiyak talaga ako doon kay Kian, sabi ni Ma'am Aryan. Ano ba dito, Ma'am? Na-continue na ba? Naputol kasi to naputol ba? Naputol yun kanina yung news Ito na-continue, ito na yata yun May continue na ba yung kay Kian? Mga kababayan, ito ba yun? Between the PM. Walang signal Saan ba dito yung kay Kian? Dito ata yun lalabas. Pinakita. Mga kababayan, dito ba yon? Wala naman. Ngayon lang ba sa second charge? Concluded that, quote, the only plausible explanation for such an extreme ratio is a widespread policy of extrajudicial executions. Ito ba siya ang nag-ano, ma'am? End quote. Ito ba That's siya ang also tab 121. nagpalabas? Or hindi pa? Your Honours, this leads us to the policy requirement for crimes against... Yung balita patungkol kay Kian. Yung nanghingi pa ng tawad yung bata. Ang sabi nga, pasensya po kayo, pasensya po ako. Ano ba yun? Uuwi pa po ako sa bahay. Ganun ba yun? Basta napanood ko yun Medyo matagal na yun. Yung uuwi pa po ako sa bahay, nahanap pa ako ng mama ko. Parang ganun yata yun Di ba? Maawa po kayo sa akin, wag niyo po akong patayin. Yun ba yun, mga kababayan? Yun yung si Kian napanood ko yun dati yung video na yun. Kanina pa ba, naputol kasi dito sa sa balita. No? Naputol kasi dito, mga kababayan. Di ko alam kung saan yun banda Ito yata yung may mga listahan. Kawawa nga si Kian nun, di ba? Nagmakaawa pa yung bata na wag siyang patayin.
Oo, nagmakaawa pa. May exam pa ako bukas. Ayun pala yun. Maawa po kayo sa akin, sir. Sir, wag po niyo po akong patayin, sir. May exam pa po ako bukas. Uuwi na po ako. Nakita ninyo? Tapos sasabihin adik. So, ibig sabihin yung bata, no? Interesado pang makapagtapos. Interesado pang makapag-aral na maiahon sa hirap ang magulang. May exam. Exam talaga ang sinabi. May exam, may review pa ako bukas. 'Di ba? Grabe sila.